Ang kwentong ito ay naganap taong 1992. Sina James at Emma ay magkambal na naninirahan sa Chicago kasama ang kanilang tiyahin na si Ginang Hudson. Ang magkambal ay nag-aaral sa parehas na paaralan. Isang araw, pauwi na sina Emma at James nang nilapitan at pinigilan sila ni Peter, ang kaibigan ni James. Bakit, Peter? Wala ka bang balak umuwi ngayon? Wala, dahil ngayong gabi ay lalabas tayo. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko sabihin ay pupunta tayong lahat sa bahay ni Tita Sophie. Malaki ang bahay nila. Tiyak, magkakatuwaan tayo doon. Mukhang masaya nga, Peter. Pero ayos lang ba sa tita mo na sumama kami bilang bisita? Ayos lang yan. Sinabihan ko na sa Tita Sophie na bibisita tayo tuwing weekends. Nagkatinginan sina Emma at James habang nagdedesisyon kung sasama ba sila o hindi sa bahay ng tita ni Peter. Kinumbinsi sila ni Peter. Sumama na kayo. Tiyak, masaya dun. Sige na nga, sasama na kami. Nang maggabi, nagkita-kita sila at sabay-sabay pumunta sa bahay ni Sophie. Nang dumating sila sa bahay ni Sophie, kumatok si Peter at pinagbuksan sila ni Sophie. Aba mga bata, kumusta kayo? Hinihintay ko kayong lahat makarating. Maraming salamat po, Tita Sophie. Siya po ang kaibigan kong si James. Siya naman po ang kapatid niyang si Emma. Mabuting nakasama din kayong dalawa. Parati kayong kinikwento ni Peter. Nagkukwento at nagkakatuwaan ang lahat. Dinala ni Sophie ang mga bata sa isang kwartong malaki at maganda. Maupo lang kayo dyan. Dadalhan ko kayo ng almusal. Sabay-sabay nag-almusal ang mga bata sa loob ng kwarto. Sina James at Peter ay nag-uusap habang si Emma naman ay tumitingin ng libro sa bookshelf. Noon din nakita niya ang librong may nakasulat na Candyman. Binuklat ito ni Emma at tinignan ng mga litrato ng lalaking putol ang isang kamay at natatakpan ng mga bubuyog ang kalahati ng kanyang mukha. Kinambala ni James si Emma. Anong ginagawa mo dyan, Emma? Anong tinitignan mo? Sino tong si Candyman? Nakakilabot ang librong yan. Nakwento ni Tita Sophie sa akin si Candyman noong bata pa ako. Anong sabi niya? Ang pangalan daw niya ay Daniel Robital. Nakatira sa Chicago mahigit 5 taon na ang nakalipas. Masipag siya mag-aral at magaling magpinta, ngunit walang kumakausap sa kanya dahil isa siyang scholar sa mamahaling paaralan. Isang araw, ang isang babaeng nangangalang Rose ay namanghas sa mga pininta niya. Inimbitahan ni Rose si Daniel papunta sa bahay nila para matutong magpinta. Laging pumupunta si Daniel sa bahay nila Rose at di nagtagal, nagkaibigan sila. Nabalitaan ito ng ama ni Rose at binugbog si Daniel at pinutulan ng isang kamay. Binuhusan niya ng hani ang buong katawan nito at hinayaang atakihin ng mga bubuyog. Masaklap ang pagkamatay ni Daniel. Grabe naman ang nangyari kay Daniel. Sinasabing gumagala pa rin ang kaluluwa ni Daniel hanggang ngayon para pumatay. Anong ibig mo sabihin, Peter? Multo ba si Candyman? Oo. Ang sabi ay kapag tinawag mo si Candyman ng 5 beses sa harapan ng salamin ay magpapakita siya at papatayin ka. Anong kalokohan to? Hindi naman totoong nangyayari Hindi yan. natin alam kung ano ang mangyayari at hindi mangyayari. Sinasabi ko lang kinikwento sa akin. Ano ba, Peter? Bakit niyo pa ba pinag-uusapan yan? Patuloy na nag-usap sina James at Peter, ngunit bumabagabag pa rin sa isip ni Emma si Candyman. Anong iniisip mo, Emma? Tatawagin ko si Candyman ng 5 beses sa harapan ng salamin para malaman kung anong mangyayari. Wala naman sigurong mangyayari. Pero paano kung dumating nga si Candyman? Nakakatakot isipin. Hindi nakinig si Emma kay Peter at siya'y tumayo sa harapan ng salamin at sinimulang tawagin si Candyman. Candyman! 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 Sigurado ka ba dito, Emma? May oras ka pa para... Ngumiti si Emma kay Peter at sa isa pang huling beses tinawag si Candyman. Candyman! Nagmasid sila sa paligid ngunit walang nangyari. Diba? Walang nangyari. Umupo na muli ang tatlo nang biglang umuga ang mga ilaw na nakasabit. Lahat ng nasa silid ay umuga at nagsihulog at natakot naman ang 3 bata.
Anong nangyayari, Peter? Hindi ko alam. Tumakbo na tayo at hanapin na natin si Tita Sophie. Ngunit bago sila makakilos, napalibutan sila ng mga bubuyog na nanggaling sa bintana. Nagkawag ang mga kamay at paa ng tatlo para makaiwas sa mga bubuyog. Biglang may lumabas na usok na hugis tao sa harapan nila. Putol ang isang kamay at may tumutulong dugo rito. Kinuyog ng mga bubuyog ang kalahati ng kanyang katawan. Natakot ang tatlong mga bata. Ginawa niyo ako, kaya nagpunta ako. Ngayon, isasama ko kayo sa akin. Si Candyman! Takbo! Nagsimulang tumakbo si Peter, pero sinapuyan ni Candyman ang mukha ni Peter ng dugo mula sa putol niyang kamay. Nagsimulang malapnos ang mukha ni Peter. Peter, ayos ka lang ba? Ah! Nasusunog ang mukha ko! Ah! James! James! Tulungan mo ko! Ah! Kinuha ni James ang garapon ng tubig, ngunit nang palapit na siya kay Peter, naging dugo ang laman nito at tumapon sa katawan ni Peter. Nagsimulang masunog ang buong katawan ni Peter at bumagsak sa sahig dahil sa sakit. Peter! Natakot si Peter sa nakita niya. Habang papalapit si Candyman sa kanya, pinalipad ni Candyman ang mga bubuyog kay James hanggang napalibutan ng bubuyog ang kanyang katawan at nagsisigaw si James sa sakit. Pakawalan mo sila! Ako ang tumawag sa'yo! Sa akin ka magiganti! Huwag sa kanila! Sa'yo ang pinakamasakit na paghihigante. Tumakbo si Emma papalapit sa pinto nang biglang pilit itong sumara at nabaliwala ang pagtakas ni Emma. Naririnig ni Sophie mula sa labas ang kalabog ng pinto mula sa kwarto ng mga bata. Nanggaling sa kwarto ng mga bata ang ingay. Tumakbo si Sophie papunta sa silid at sinubukang buksan ang pinto. Pero hindi Buksan mabuksan. ang pinto, Peter! Mula sa loob biglang umiyak si Emma at nanghingi ng tulong kay Sophie. Tita, tulungan mo po kami! Papatayin kami ni Candyman! Tulungan mo po kami! Candyman? Tumakbo si Sophie sa kanyang kwarto at tumayo sa harapan ng salamin. Doon naman sa silid ng mga bata, lumapit si Candyman kay Emma. Mapula at galit ang kanyang mga matang nakatitig kay Emma. Inangat ni Candyman si Emma sa ere sa paghila ng kanyang buhok. Sa kabilang kwarto, si Sophie ay nakatayo sa harapan ng salamin at may hawak na martilyo. Paulit-ulit niyang tinatawag si Candyman kasabay ng pagpukpok niya sa salamin. Nang mamataan niya ito, nagsimulang humina si Candyman. Umalis ang mga bubuyog na umatake kay James at ang dugo sa katawan ni Peter ay biglang nawala. Anong nangyayari? Bakit ako umihina? Ibinaba niya si Emma sa sahig. Narinig naman sa kabilang kwarto ang boses ni Sophie na tinatawag si Candyman habang binabasag ang salamin. Nabasag si Candyman ng parang salamin at naglaho. Tumayong sugatan sina James at Peter at si Sophie ay tumakbong papasok sa kwarto ng mga bata. Ayos lang ba kayo? Opo, tita. Ayos lang po kami. Kasalanan ko po ang lahat. Ako po ang tumawag sa kanya. Kasalanan ko ito. Hayaan mo na, Emma. Tandaan mo na lang na huwag mo na siyang tatawagin muli. Nagsiuwi sina Emma, James at Peter at hinding-hindi nila makakalimutan ang nangyari. Ang wakas.